Gandang gabi po muli sa mga sa harap po ng Biyernes, para sa ating prayer meeting. Ay po yung nagsimula na po sa oras ko. Salamat po, Diyos sa mga nasa langit, sa patuloy na biyaya ng buhay, ang lakas, ang pagkakataon. Salamat po sa patuloy niyong katapatan, ang kabutihan po sa amin. Patuloy po ikaw madakila, Panginoon, sa oras ito. O maliwalhati at mag-usap ka, Panginoon, sa aming puso, sa aming life scene, sa bawat sa narito. At ikaw po magpala, pag-isip patuloy ang puso at buhay, sa mga bagay na hindi nakalulugod sa inyong harapan. Pag-isip po kami, ikaw mataas at magwalhati, at mapulihan sa mensahe, at lalo na, Panginoon, sa pagbabahagi po ng mga katotohanan. Kaya, niyo po kami, mag-usap ka sa oras ko, nabayan po ng pagiging Panginoon. At ikaw po magpahal. Sa matamis sa pangalan ng Apo Jesus, pinalapit. Ito po, mawit muna tayo bago tayo mag-aaral sa ita ng Panginoon. First stanza ready? Sins that I have done, He hung upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Oh my, the sunny darkness hide, and shone His glories in. When Christ the mighty Maker died, for man His creatures saved. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. As might I hide my blushing face from His dear cause appears. This sold my heart in thankfulness, and melt my eyes to tears. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Po ang Panginoon, sabi ko nga, hindi po dahil sa krus. Kung wala ang krus, ay wala po tayong pag-asa. Salamat po sa ginawang kadakilaan ng ating Jesus. Let's continue our series of study about the worthiness of Christ and unworthiness of man. John the Baptist. Okay, tingnan po natin yung lesson po ito. You can see also the humility of John the Baptist by honoring the Lamb, honoring the worthiness of Christ, the Lamb of God, and righteous judge of all men. No? Makita natin yun sa ating pag-aaral po.
pagpapakumbaba ni John the Baptist at ang pagpaparangal niya sa kadakilaan ni Kristo na siyang kordero ng Diyos, na siyang tunay na tagapagtas, at matuwid na hahatol sa lahat ng tao sa kinabukasan, sa future, no? Balang araw. Let's look at this verse, John 3:30. Imayin po natin konti ito. As John the Baptist said, He must increase, but I must decrease. Si Jesus ay dapat daw madakila, at siya daw po ay maibaba. Siya ay kinakailangan madakila, ngunit ako ay kinakailangan maibaba. Sabi ni John the Baptist na nagbaptize sa ating Panginoon. Ang talatang ito ay binigkas si John the Baptist nang mapansin ng kanyang mga tagasunod na mas marami na ang lumalapit at nagpapabautismo kay Jesus kaysa sa kanya. At kataas niyang bautisman ang ating Panginoon. No? Marami na pong naging tagasunod ng Panginoon kaysa kay Juan. At sa halip na maigit, buong puso itong tinanggap ni Juan na taga-bautismo. No? Imbis po siya ay maigit, magalit sa ating Panginoon na marami nang naniniwala, sumusunod at nagpapabautismo sa ating Panginoon, bagamat ang mga alagad niyang nagbabaptize kaysa Juan, no? Kaysa kay Juan. Ikaw ng Panginoon, mas sumisikat na po ang Panginoon Jesus kaysa kay John the Baptist. Pero you can see ang katotohanan at karunungan makita natin doon sa katagang niya. Sabi ni Juan, kailangan siya ang maging lalong dakila. Kinikilala ni Juan na si Jesus po, ang Panginoong Jesus, ang tunay na tagapagtas at bida sa kwento ng Biblia. He must increase, but I must decrease. Ang layunin ng buhay ni Juan ay ipakilala at ituro ang mga tao kay Jesus. Kumbaga, ipakilala, no? Ituro. Siya ang sentro, hindi po tayo. Siya po ang sentro. Medyo mainit ako. Kaya sabi ng John 1:29, nung palapit na ang Panginoon na magpapabaptize sa kanya, ay sinabi ni Juan, the next day, John seeth Jesus coming unto him, at habang palapit pa sa kanya magpapabaptize doon sa Ilog Jordan, ay binigkas po niya, masdan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Pinakilala niya, itinuro niya sa mga tao, siya ang tagapagligtas, siya ang nag-aalis. Siya itinulad sa isang tupang, batang tupa, na walang batik, walang kasalanan, na siya lang ang makapagpapatawad. Ang totoong tagapagligtas, hindi po ang reliyon, hindi ang paggawa ng mabuti, hindi po ang kawang gawa, hindi po yan. Hindi ang bautismo, hindi po yan nagpagliligtas. Dahil kung napagliligtas ang reliyon, paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa utos ng Diyos, dapat hindi na namatay si Kristo sa krus. Dapat hindi na siya bumaba sa lupa. Dapat hindi na siya namatay. Hindi niya siya pinahirapan. Ang nadiligtas lang pala ay ang reliyon, ang pag-alim, ang magawa ng mabuti, ang pagsunod sa utos. No? So, sabi ng iba, kulang daw pa ng patay kay Kristo, no? Dapat daw manang pala gumawa ng mabuti. No? So, mali po ang motibo. Bakit ang tao gumagawa ng mabuti? Hindi para maligtas, kundi pinatawad na, niligtas na. So, kaya nga siya sabi ni Juan, ituturo niya sa mga tao, ayan ang nagpapatawad, ayan ang totoong nagliligtas. Siya ang kumuha ng ating kasalanan. Tulad sa isang tupang, inihandog ng Hudyo sa Old Testament, si Kristo po ay nilalarawan na siya po ang inosente, walang kasalanan, anak ng Diyos, banal, na nag-aalis, nagbayad, nagsakripisyo, para tubusin ang kasalanan ng lahat ng taong makasalanan, lalo na ng mga nagtiwala sa akin. John the Baptist said, He must increase.
Siya'y dapat madakila, siya'y dapat madagdagan, siya dapat ang maluwalhati, siya dapat mapurihan, siya dapat pasalamatan. Ano man ang ating nagagawa, no? Hindi natin sasabing importante, pero hindi po tayo ang bida. Si John the Baptist, supporting actor lang po siya. Pwede nga lang, hindi siya talaga mapansin. No? Okay, so kumbaga, extra lang po siya. Pero mahalaga ang role niya. No? At sabi niya, nung nagbabaptize na nga po ang Panginoon Jesus ay, pagkatapos niya i-baptize ang Panginoon Jesus ay marami nang naniwala at sumunod sa kanya. At ang sabi niya, I must decrease. Yan po ibig sabihin to. Ako na may dapat maging mababa. Isang napakagandang example ng pagpapakumbaba ng ating Panginoon o ng ating si John the Baptist na propeta niya. No? At sabi niya, si Kristo ang sentro, ako ay dapat, parang ako ay hindi karapat-dapat. Ako ay walang kwenta. Ginawa lang niya yung role niya. Tapos na yun. Ang importante, eto na ang bida. Sa kanya dapat ang focus. Ako na may maging mababa. I must decrease. No? Hindi kailangan siya mapansin, hindi kailangan siya sumikat. Bagamat alam natin ang Panginoon sa ibibigyan niyang gantimpala ang mga taong naglingkod ng tamang motibo sa harapan niya. Handa si Juan na mabitawan ang sarili niyang kasikatan, posisyon niya, at karangalan para mas maitanyag, maipakilala ang Jesus ng Biblia. Kaya lagi ko sasabi sa inyo, binibigyan ko yung babala mga members ng LLBC. I-check niyo po ang inyong mga Facebook. Baka pwede naman po, linisin niyo na, ayusin niyo na, baguhin niyo na ang mga dapat baguhin dyan. Kung kayo ay nagpapakilalang Baptist, Christian, at ang Panginoon ba ang nadadakila sa mga Facebook niyo? Ha? Pakiayos na po, pakibago na. Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan, alam niya. Hindi lang ako nakakakita niyan. Ha? Pati na yung mga tao sa paligid yung ano ang nakikita, si Kristo bang nadadakila? Siya bang napupulihan? Ha? O baka naman nakakainis sa mata ng Panginoon? Ha? Hindi lang po ako nakatingin dyan. Hindi lang yung mga tao sa paligid. Mismong ang Panginoon. No? Si Juan, hindi niya kailangan magpapansin, hindi niya kailangan magpapogi points. Ha? Hindi niya kailangan sumikat. Di ba hindi siya mapansin. Ang importante, si Jesus ay madakila. Yan ang layunin niya. Ipakilala ang tunay na tagapagtas. Madakila ang karapat-dapat maligtas. Ang karapat-dapat papurihan. Pailala ito sa nasa buhay pananampalataya. Ang layunin ay hindi ang iangat ang sarili nating pangalan. Kung ang mundo ay ganyan, hindi dapat ang mga tunay na ligtas. Hindi dapat ang mga papuntang langit. Kung banal ang Diyos, banal ang langit, banal si Kristo, banal ang kanyang binigay na pagpapatawad doon sa krus, pagbili ng dugo niya sa atin, pinagsakripisyo, mula sa marumi, makasalanan, patungo sa kapahamakan, tayo tinubos, pinatawad, mula sa walang kwentang buhay, tayo binigyan ng marangal na buhay, papuntang langit, marangal na paglingkod, marangal na pagsamba. Sipin niyo po ang ginawa ng Diyos sa atin. Di ba? Higit po doon sa mga taong mayaman at sikat sa mundo ito. Kung tutusin lang, Diyos sabi, no, alam nyo, tayo ang dapat kainggitan ng mundo balang araw. No? Alam nyo ba, marami magsisisi balang araw by rejecting the true Jesus Christ of the Bible. No? Pero ang tanong, siya ba ang sumisikat sa buhay natin o ang sarili nating gumagawa tayong sariling pangalan na parang katulad po ng mga vlogger, ng mga politiko, ng mga religious leader. No? Pagalingan, paramihan, payamanan, patalinuhan. Ganyan po ang mundo. No? Rat race, unahan sa taas. Pero hindi po ganoon ang layunin ng Panginoon. In fact, even the Lord Jesus Christ, Jesus said, no, ako'y naparito hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. The Son of Man came not to serve, hindi para sa paglingkuran, but kundi siya ay maglingkod. To be a servant, to be a ransom para sa ating kasalanan.
So, nakita natin, layunin, si Kristo na mismo ay napaka-humble. Siya mismo ay binababa niya ang sarili niya. Lagi niya sasabi, ako'y pinadala ng Ama, ako'y sinugo ng Ama para gawin ang kalooban ng Ama. Lagi niya tinataas ang layunin, ang plano ng Ama, ang kadakilanan niya. Sana po ay nagsisink in na yan sa ating mga puso't isipan. No, mga kapatid sa LLBC. Tama, naliliwanagan na tayo. Nagiging malinaw sa atin. The purpose of why God save us. Why the Lord Jesus Christ save us. Why God created us? To worship and serve Him forever. Why God save us? Is the same. To serve and worship Him forever. Siya ang mag-glorify, hindi ang ating sarili. Kung makita natin niya, paalala ito na sa buhay pananampalataya, layunin nga ay hindi ang iangat ang sarili natin pangalan, kundi mas makita ng mga tao ang kabutihan, ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ni Jesus Christ. No? Yung ang makita sa buhay natin yung Diyos Ama at si Kristo, yung ginawa niya sa ating buhay, sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa, sa ating mga post sa Facebook. Di ba? Nakakalungkot naman po kung meron pa tayo mga hindi lang sexy, no? Talagang grabe po na mga pananamit na pinopost. Pakitanggal na po yan, pakipalitan na. Kung tayo po ay tunay na tagalangit at banal na pinatawad ng Panginoon, nilinis na. Sabi nga na pa in Matthew 5:16, let your light so shine. Magliwanag dawa ang iyong liwanag sa harapan ng mga tao. Light speaks of the holiness of God. Light speaks of the separation of light and darkness. Light is the symbol of sin. Light is the symbol of ang kadiliman, ang liwanag ay simbolo ng kabanalan ng Diyos. At ang kanyang matuwid na plano sa tao. Diba? Yung mga tunay na niligtas siya. Kabaligtaran ng kadiliman na simbolo ng kasalanan, ni Satanas, at ng masasamang gawain ng tao. Kaya sabi ng Panginoon, nawa ang liwanag, paano sinabi niya, I am the light of the world. John 8:12, ako liwanag sa libutan. Siya sumusunod sa akin, ay magkakaroon na ng liwanag ng buhay. Di ba? I am the light of, and he that followed me shall have the light of life in magkakaroon ng liwanag sa kanyang buhay. So, anong layunin na ang buhay natin magliwanag? Ang makita sa atin yung mabubuting gawa. Ang liwanag niya tukoy dyan, yung magagandang gawain. Madagdagan ang mga magagandang gawain sa salita, sa kilos, sa gawa. At ano ang motibo? What is the purpose? The purpose is glorifying our Father which is in heaven. Hindi tayong sumikat, hindi tayong makilala, hindi tayong madakila, hindi tayong mapurihan. Katulad ni John the Baptist, no? He must increase, I must decrease. Even the Lord Jesus Christ, sinabi niya, no? Ang madakilang Ama, hindi tayo ang ating sarili. Kaya sasabi niya, ang layunin ng pansus lagi dito sa lupa, ang kalooban ng Ama, ang nais ng Ama sa buhay niya. No? Ang makita sa buhay niya ay ang plano ng Ama na nasa langit. No? Sabi pa ng 1 Corinthians 1, sabi nga dyan, ni Pablo, ano man daw kinakain natin, o iniinom, o anuman daw ang ginagawa natin. Anuman, lahat na gagawin natin, iisipin, gagawin, ito ba ay nakalulugod sa Diyos? Gawin daw natin ito sa kapurihan ng Diyos. Hindi na sa kapurihan natin. Hindi ba hindi tayo mapuri? Gano'n man karami, gano'n man kalaki, gano'n man kaliit, gano'n man karami tayong assignment sa church. Pastor man o hindi pastor, lahat po tayo ay naging importante dahil sa ginawa ni Cristo sa krus. Dahil sa kaligtasan ginawa niya sa atin, naging mahalaga tayo ngayon. Naging importante tayo ngayon. Naging tagalangit tayo dahil kay Cristo. So ano na layunin na? Naging purihin, akilain, sambahin, paglingkuran ng Panginoon sa buhay, sa salita, at sa lahat ng ginagawa natin. So lagi sana ang makita sa ating buhay, lalo sa ating mga Facebook. I-share nyo yung gospel. Sa lahat, sa pagbibigay,
in everything that we do, small or great, big or small, mali, ikaw man ay para akala mo, lahat ay importante sa Diyos. Walang hindi pinapansin ng Diyos. Walang mas mahalaga sa Kanya yung malaking tao, maya hindi yun. Parehas lang yan. In fact, sa Bible yan, mas sinapansin ng Panginoon yung, yung mga taong mahihirap. Kasi katulad sa pagbibigay, pansin nyo, bakit pinapansin ng Panginoon yung poor widow? Sabi niya kasi, poor widow. Poor na, widow pa. Pero sabi niya, lahat ng mga mayaman, nagbigay. May natira. Hinati lang nila. Ha? They give their share. Hinati lang. Nagbigay nga sila, yung mayaman, pero may bahagi lang silang ibinigay, no? Percentage, pero may natira sana. Pero bakit pinuri ng Panginoon yung poor widow? Sabi niya kasi, itong poor widow, mahirap nga siya, 2 mics lang yung ibinigay, sabi natin 2.20, na 10 piso, parang gano'n. Pero sabi niya, ito ang may pinakamalaking ibinigay. Kasi sinusukat ng tao ang mundo, yung itsura, yung yaman, yung titulo, yung pangalan, yung talino, di ba? Doon tayo sinusukat ng mundo di ba? Pero ang Panginoon, sinusukat niya tayo, man looketh on the outward appearance, but God looketh on the heart. Tinignan niya po agad yung poor widow, sabi niya kaya pinuri. Kasi itong poor widow, mahirap na nga, widow pa. Pero yung buong pera niya, na 2 mites, na natitirang ikakain niya, no? Binigay pa rin niya sa open. The Lord recognized even the small things, akala mo small, pero sa mata niya, malaki pala yun. Misa sa mundo, tinitingnan yung malaki tayo, masikat tayo, pero sa mata ng Panginoon, baka yung pala ay wala ko So marami pa. Example lang din. Dalawa nag-pray sa templo. Sabi nyo, isang parisayo at isang publikano. Yung parisayo mayaman, matalino, sikat. Sabi niya, nakatingin sa langit. Habang nagpe-pray, sabi niya pa, may dalawang nag-pray. Yung parisayo, sabi niya, salamat o Diyos. Nakatingala sa sabi niya, with pride. Sabi, salamat o Diyos, ako hindi katulad ng mga taong masama, at ako'y nag-o-offering, marami akong mabuting ginagawa. Sabi niya, no? Samantala, yung isa, yung publikano, yung tax collector na masama ang buhay, magdanakaw, kurap. Di ba? Pero sabi niya, hindi sa mga tingin sa lang, dinadago ka ng dibdib, nakukonsensya ka niya magyagawang masama. Sabi niya, kahabagan mo ko na isang makasalanan. So, sabi na pa, sa dalawang yun, kaninong panalangin ang tinanggap? Yung taong nagmamalinis, yung parisayo, na mayabang, o yung taong parehas na siya masama, pero isa umamin, nagpakumbaba. At sabi niya, kahabagan mo ko. Humingi siya ng awa. Parehas siya kailangan ng awa. Pero isa mayabang, dahil sa kanyang ginawa, yung isa naman, alam niyo, may ginawa din siya, pero masama. At sabi niya, Lord, kahabagan mo, patawarin mo ko. Pero isa, hindi humingi ng patawad o kahabagan. Ang sabi niya, Lord, sabi niya, Panginoon, ay salamat. So, may kayabangan sa isa, ay magpapagpapapapa. So, you can see, dito po natin silipin natin ko dito. Ito kay John the Baptist. And after these things, came Jesus and His disciples. Silipin natin yung mga sinabi ni John the Baptist. Paano niya dinakila ang Panginoon? Dito sa mga kwento nito. Silipin natin ito. From verse 22 down to the last verse, si John the Baptist po nagsasalita rito. Sabi niya, pagkatapos sa mga bagay ito, si Jesus at ang mga alagad niya ay nagtungo sa Judea at doon sila ay nagbabautismo. And there he tarried with them and baptized. No? Okay, so makita natin yan. No? And there he tarried with them and baptized. Kasama niya mga alagad niya. Ang alagad naman niya ang nagbabaptize. How about 23? Sabi naman ng 23, at si John ay nagbabaptize naman sa lugar ng Salim. Okay, o sa Enon.
Okay, bakit? Mas marami raw tubig doon. And they came and were baptized. Marami pa siyang nababaptize si John dyan, pero mas marami sa Panginoon. Sabay sabi sa 24, hindi pa kasi siya hinuhuli dyan. Hindi pa sa kinukulong. No? Papapatay po kasi dyan, ikukulong, papapatay po si John the Baptist yan, pupugot ang ulo. Dahil sa, kaya, asawa ni Herod, si Herodias, yung nangalo niya. Tuloy natin 25. Okay. Para makita natin yung context mo, no? I must increase, he must decrease, na sinabi niya. At sabi ng verse 25, merong pagtatalo, may pag-aaway dyan. Para sa sabi ng sinong masikat. There arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying. So, merong mga Hudyo, yung sa templo, yung naglilinis, naglilinis ang kanilang buhay, o nagpapalinis sa harapan ng Diyos, at yung mga iba ay alagad ni John. May pag-aaway, may pagtatalo sa doktrina, paniniwala. Sino ang mas banal? Sino ang mas malapit sa Diyos? Parang ganun po no? 26. And they came unto John and said unto him, Rabbi, sabi ng mga alagad ni John, yung mga nabautiso niya, yung mga naniniwala sa kanya, yung mga followers ni John the Baptist. Sabi niya, Teacher, Rabbi, yung binaptize mo dun sa ilog Jordan, yung kasama mo, nasabi mo, ikaw ang witness, ikaw ang saksi niya, to whom thou bearest witnesses ay dakila. Sabi niya, masdan mo, nagbabautismo na rin yun, ibinaptize mo nun, at marami nang naniniwala at sumusunod sa kanya. So, parang sasabi dito, sa Pagdenseta, sabi ng mga alagad ni John, masikat na sa sayo, masikat na yung binaptize mo kaysa sa'yo. Marami nang naniniwala at sumusunod sa kanya. 27. Tingnan niyo po, ang pagkakilala at pagpapakilala ni John the Baptist sa ating Panginoon. Sabi niya sa mga alagad niya, ang isang tao ay hindi makakatanggap ng anumang bagay malibang ito ay pinigay sa kanya o pinagkatiwala ng langit o ito'y galing sa langit. Katulad dyan, bakit ba siya nagbabaptize? Saan galing authority niya? Kini-question kasi ng mga paris. Sabi niya, ito ay utos ng Ama. Ako'y tinalagang propeta at tinalagang taga-bautismo ng mga nagsisi. Ayaw paniwalaan siya mga tao. So may sinasabi rin ni John, kung siya ay tinalagang propeta, pinili, sa tiyan pa lang ng nanay niya, ni Elizabeth, alam na natin kwento, diba? Propeta siya, nakatakda, na ipanganak, mauna siya 6 months before sa ating pasos. Bakit natin, kung si John nga na isang ganap na tao at propeta lang, lalo na po ang ating Panginoon. Bakit? Sapagat siya po ay galing sa langit. Si John ay binigyan na ng authority galing sa langit, pero tagalupa si John the Baptist, pero ang Panginoon ay mismong galing sa langit. At ang ganyang ginagawa na pangangaral at pati na yung pagpapabautismo ng mga naniniwala sa Kanya, ito po ay hindi niyo magagawa kung wala pong utos ng Ama o authority na gawin niya ang mga bagay. 28, sabi pa ni Juan, paliwanag niya sa mga alagad, kayo mismo ang nakakita. Ye yourselves bear me witness. Kayo mismo nakakita at nakakilala sa akin, narinig nyo. At sinabi ko, that I said, ano sabi niyan? Hindi ako ang Kristo, ang Mesias, ang tagapagligtas. Ang trabaho niya, pinakilala yung Lamb of God, si Jesus Christ. Pero ako ay, ano trabaho niya? Ako ay sinugo bago pa siya. Bago pa si Kristo mabaptize, bago pa ang Panginoon ipanganak, bago pa ang Panginoon magsimula ng ministry na pangangaral, 6 months advance, ahead, matanda ng 6 na buwan, pinanganak na una si John the Baptist bago pa yung Jesus, yung pinsan niyang makalawa. Kasi si Elizabeth at si Maria, na nanay nila, ay magpinsan buo. Yun. So, may kanya-kanyang role si John the Baptist. Alam niya ang role niya. Ginawa niya ang role niya. At alam niya sino ang kadakilaan ni Kristo. I am not the Christ. Tama naman sabi niya. Hindi ako Mesias, hindi ako tagapagligtas.
Pero ako'y pinadala bago pa siya. Ibig sabihin, anong role niya? Para po siya, eto, mas malinaw sa 29. Ano po ang trabaho ni John the Baptist? Siya po yung bridegroom. No? Or rather, tama ba? Bridegroom, ano sa Tagalog bridegroom? Tama ba? O yung bride, he that hath the bride is the bridegroom. Tama ba? Bridegroom, yung abay na lalaki, no? Okay. Kasi naman, ang groom pala yung lalaki. Tama ba? Yung lalaki kaya kasal groom. Yung bride, yung babae. Sabi ni John the Baptist, ano ang role niya? Pag may babaeng kakasal, di ba? Sinasamahan siya nung abay na lalaki, yung bridegroom. Ngunit ang kaibigan ng bridegroom na nakatindi at naririnig niya and heareth him ay nagagalak ng luba sapagkat rejoiceth greatly because the bridegroom's voice, this is my joy, therefore is fulfilled. Ibig sabihin, so then say that, no? kung masaya yung mga abay na lalaki at yung babae, di ba, yung mga abay na lalaki at babae, siyempre mas masaya yung bride at saka yung groom na ikakasal. So, ang trabaho ng lalaki yung bridegroom, no? Kumbaga, sila yung ang talagang role nila sa kasal, di ba? Sila yung nauna. Kaya sa marke, di ba? Nauna yung yung mga abay na lalaki, no? Naghihintay yung lalaki yung groom sa unahan, tapos sa una yung mga abay na babae, abay na lalaki, di ba? Tapos, ang nauli, yung bride. Tuwan-tuwa yung mga nanonood, tuwan-tuwa yung mga saksi, tuwan-tuwa yung mga abay, di ba? At anong trabaho nga ng groom? Ang trabaho niya ay isigaw niya na eto na, ikakasal ang aking besto, ikakasal ang aking, ang aking, yun nga, no? Yung groom ng aking sinasama, magkaibigan sila. Kaya nga ang groom, ang bridegroom, ay kadalasan close yan doon sa groom. Yung pinipili, talaga yung pinaka-special na kaibigan. Bait sabi ni John the Baptist, alam niya yung role niya, sino siya at sino si Kristo. At masaya siya na nagawa niya ang role niya. Dapat ang mga members sa Living Light, alam mo bakit ka niligtas, alam mo ang role mo, at masaya kang ginagawa ang tungkulin mo sa gawain ng Diyos. Yan. No? Walang sad break, dapat masaya ka. Okay, para kanino mo gagawin? Para sa pa. Sabay sabi nga niya in verse 30, dahil sumikat na pa, marami nang papabaptize, naniwala sa kanya. So, yung mga dating naniniwala kay John the Baptist, pinakilala niya si Kristo. Sabi niya, darating tapagtas, darating yung Mesias, at babautizuhan kayo sa Espiritu, siya sa tubig lang. Sabi niya, John the Baptist, at trabaho ko, taga-baptize na sa tubig, pero yung darating, na mas nakila sa ibabautizuhan kayo sa Espiritu. At sa apoy, judgment yun. Pagkatapos, magawa ni John the Baptist after 6 months, ito na nga po ang pansus at pabaptize sa kanya. And after the baptism of the Lord, nagsimula na ang pananisi. At sabi ng mga alagad, bakit gano'n? Hindi na, mas marami na niniwala sa kanya kaysa iyo yung binaptize mo. Pero yun niya sasabi niya dyan, ang madalas salita, sino ba ang bida? Sino ba ang dapat madakila? Sino ba dapat mabigyan ng karangalan? Kaya sa buhay mo natin, mga kapatid, dapat to, lagi tayong may pusong mapagkumbaba. Si Kristo ay laging dapat pasalamatan, dakilain, purihin, araw-araw, pagising sa umaga, bago tayong matulog, lalo na po sa ating bawat salita, kilos, siya dapat ay mapurihan sa buhay. Tayo ay lutusin, makasalanan lang talaga na walang kwenta eh. Dapat dapat tayo sa impyerno. Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, tayo ngayon ay naging mahalaga. Bakit tayo naging mahalaga? Bakit tayo naging mahalaga? Sapagkat nakita natin dyan, minahal mo tayo ng Panginoon. Pinatahal po niya tayo. So tayo po ay binigyan ng
kaligtasan, ginawang anak ng Diyos. Binigyan ng mahalagang tungkulin. Kaya sabi niya ng ano, no? Ni John the Baptist, dapat tayo siyang dakilain. He is worthy, we are not worthy. He must increase, siya dapat ang madagdagan, madakila, ang purihan. At tayo hindi baling, hindi mapansin. Bakit? Sabay-sayo pa niya sa 30. Sino si Jesus? Ang bumaba mula sa langit ay higit sa lahat. Dapat naiintindihan natin yan. Si Jesus na bumaba, no, he that cometh from above, si Jesus na bumaba mula sa ikataasan ay higit sa lahat. Higit sa lahat. Higit sa Pangulo, higit sa, no? Higit sa lahat. Higit sa lahat ng pinakamayaman, pinakamatalino, pinakasikat, pinakamakapangyarihan. Kaya nga, preeminent nga, di ba? Pinag-aralan na natin. No? Say, kataas-taasan. He is the King of Kings and Lord of Lords and the God of Gods. Di ba? So, ang bumaba mula sa langit ay higit sa lahat, above all. So, you can see how John the Baptist recognized the worthiness. Kumbaga, ayokong gamitin kasi sa itang kasi nga, sa itang goat eh. Pero, tutusik ko pag sa NBA, pinagtatalo na, di ba? Sino yung GOAT? Hanggang ngayon, pinag-aawayan pa rin. Pero talaga, no doubt naman, ang GOAT talaga si Michael Jordan pa rin. Dahil sa kanyang, sa kanyang accomplishment. Isa yung GOAT, the greatest of all time. Di ba? Sa NBA lang. Pero pagdating sa greatest of all the history of man, no? Kung pag-uusapan ng pagiging tao ni Kristo, pagbihira, walang dadakila kay Kristo. Lalo na kung pag-uusapan pa ang pagka-Diyos niya. Yung pangalan pagkatao niya, ang dakila siya. Bakit? Walang kasalanan. Inosente. Dakila ang kanyang mga aral. Dakila ang kanyang mga pagpapagaling. Dakila ang kanyang pagpapakain. Dakila ang kanyang pagpapakumbaba. Dakila ang kanyang mensahe. Ha? Wala nang dadakila sa layunin ni Kristo. Bakit sa bumaba? Para gawin ang kalooban. No? Kaya makita natin dyan, sa pagkatao pa, lalo na yung pagka-Diyos pa niya. Di ba? Sabi dyan, ang nasa lupa, siya na tagalupa, ay tagalupa. At ang pinag-uusapan lang niya ay tungkol sa lupa. O di ba ganyan ang social media? Ganyan kaingay ang mundo. Ano ang maingay sa social media? Ano ang viral? Anong current events? Sa atin, politika, di ba? Ngayon, mainit yan, Senate. Puro bagay sa lupa. Puro away, gulo, di ba? Away-away, di ba? Korupsyon. Ganyan. No? Sino ba ang matalino? Sino ba ang sikat? Ganyan sila. Pero pinag-usapan na, puro panlupa. Kung tutusin nga, nonsense eh. Nonsense eh. Di ba yung tingnan yung reaction ni PBBM, di ba? Sabi niya, hindi naman tayo ganyan dati. Di ba? Sabi niya, bakit kasi nakakalungkot. Sabi niya, trabaho na. Pagkatapos nun, di ba? Ano na sila? Kapi-kapi na sila. Di ba? Ganun lang eh. Doon lang sila nagdedebate sa loob ng Senado. Doon lang nag-uusapan yung mga batas. Pero pagkatapos nun, dapat trabaho lang, walang personal. Ngayon, naging personal lang. Kaya sabi niya, hindi naman tayo, kami ganyan dati, sabi niya. Why? Because John the Baptist said, ang mga tagalupa ay tagalupa. At ang pinag-uusapan nila, iniisip nila, mga bagay na panlupa. Diba? Sino yung pinakamayamang tao ngayon, pinakasikat na tao ngayon, may pinakamarami. Ito yung mga vlog, na mga binablog. Diba? Sino yung pinakamatalino, sino yung, basta something na, sino yung pinaka-greatest, all about the earth. Ha? Sino yung naka-invento ng ganito, lahat. So, walang masama dyan, lalo na kung mabuting ginawa eh. Ayan, yung mga pinag-uusapan, puro panlupa, puro temporal things, puro dito lang sa lupa yan. At nasa ng tao, galing sa alabok, babalik sa alabok. Kaya nga, kahit niya di ba? Si Alexander the Great, nakita niya kung kaganang buhay. Di ba sabi niya?
Pambihira, ano sabi niya dyan? Sabi niya, bago siya mamatay. Sabi niya, di ba? Ano sabi niya? Bago siya mamatay, sabi niya, yung mga doktor ko ang bumuhat ng aking kabaong pagka nililibing na ako. Tapos yung kayamanan daw niya ay isabog sa kali. Tatlo yung niya eh. Una, yung doktor niya bumuhat ng kabaong niya, pagpatay na siya. Pangalawa, yung kayamanan niya isabog sa kali. Pangatlo, yung kamay daw niya ilabas sa kabaong pag inilibing niya sa ilabas. Bakit? Yung tatlong binilin ng yun, pag siya patay na, sapagkat sabi niya, mayaman siya, pero hindi siya kayang gamutin ng doktor niya sa kanyang mga sakit at mamamatay siya at agaw buhay siya. Pangalawa, mayaman siya, pero hindi niya madala yung kayamanan niya sa kabilang buhay, mamamatay siya. At pangatlo, mayaman nga siya. No? Makita natin niya, hindi niya madala sa kabilang buhay, kaya sino makikinabang niya? No? Marami siyang pera sa lupa. Marami siyang pwedeng maipon ang kamay niya. Pero, sa lupa lang yun, hindi niya madala sa kabila. Pinanganak siyang wala, sabi nga ni Apostol Pablo, pinanganak tayong wala, aalisin tayong wala. Ganyan ang buhay ng mga tagalupa. Pero ano sabi niya? Ang bumaba mula sa langit ay higit sa lahat. At sino yun? Si Jesus yun. Si Jesus yun. Wala nang iba. Dakila sa lahat sapagkat siya ay Diyos Anak, siya ay tagapagligtas, siya ay hari ng mga hari, siya ang heredero ng Ama, siya ay kasama ng Amang manlilikha at ng Espiritu. No? Kaya, dito you can see how John the Baptist recognized the worthiness, the glory of the Lord Jesus Christ. Ano pa sabi niya, 32? And what he had seen and heard, that he testified, and no man received his testimony. Anong kinikwento rito ni John tungkol sa Pansus? Yung nakita na Pansus, yung narinig niya sa Ama, sinabi niya sa mga tao. Yun ang mensahe niya. Ako'y pinadala ng Ama para gawin ang kalooban niya. Ano yung kalooban naman? Mamatay siya sa krus. At yun ang pinakamalagay, mission niyang mamatay sa krus para sa kasal kaligtasan pa. For God so loved the world. And yan yung John 3. Diba? Sino masumpalataya kay Jesus ay hindi na mapama kundi magkaroon ng buhay na. So, lagi sinasabi niya pa, ang message niya, truth. Ang mensahe niya, katotohanan, liwanag, kapayapaan, kaligtasan. Ang mensahe niya, yun yung mensahe ng Ama. Pero, narinig yan, no, ng mga tao, yung mensahe niya, yun yung mensahe ng Ama, sinabi niya, pero sabi niya dyan, sad to say, no man received his testimony. People reject the Lord Jesus Christ. People reject the Lord Jesus Christ. No? Lalo nang siya ay pinako na o bago siya ipako. People said, crucify Him. Crucify Him. Yung Kristo, sinamba, dinakila, maraming pinakain, pinagaling, no? May mensahe na pag-ibig, pagpapatawad, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa kaway. Pero makita natin dyan, nireject po siya. Ano mga tao? 33. Yan ang katotohanan siya sabi dyan, di ba? Is patungkol sa Pansus. Ano pa sabi sa 33? He that received his testimony has set to his seal that God is true. Kung sa 32, nagsabi ang panagkatotohanan, nireject siya ng mga tao. Pero sabi naman ni John ang 33, yung tumanggap naman ng kanyang patotoo ni Jesus, yung aral niya. Yung mismo aral ni Cristo Bible lang, hindi aral ko. Hindi aral ni Pastor Gary, hindi aral ng Baptist, hindi. Yung aral mismo ng Bible ni Jesus. Sabi ni John the Baptist, sabi saldo, ang tumanggap ng patotoo ni Jesus ay merong katibayan, may tatak na ano, ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang tumanggap kay Jesus ay tinanggap din ng Ama. Ang nag-reject kay Kristo ay para mo na rin ni-reject yung Diyos Ama na nagpadala sa Kanya. Ang authority ni Christ ay hindi galing sa tao. Si John the Baptist, ang authority niya to baptize galing sa Ama, galing sa langit. Sabi ni John, ulitin ko kanina, no? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Yung bumaba mula sa
sa langit ay higit sa lahat. Eh yung tagalupa, si John, naging propeta, nagbaptize, binaptize si Kristo, tinatanong siya, sa galing authority mo? Galing sa Ama sa langit. Sinunod niya, ginawa niya. Eh kung si John nga, pinahalaga ng langit dahil sa kanyang assignment, sa kanyang misyon na i-baptize ang mga nagsisi, pati na ang Panginoon Kristo. Mismo si Kristo sabi niya, Lord, I am not worthy to baptize you. Ako dapat bautismo, sabi nga ni John. Di ba? Talagang gano'n na rin pagpapakumbaba ni John. Sabi niya, I am not worthy, Lord. Sabi niya, kahit yung sandal niya, hindi ako karapat-dapat na tanggalin eh. Sabi ni John eh. Because naiintindihan niya sino siya at sino ito ibabaptize. It's the greatest of all time. Ang higit sa lahat. At ang mensahe nga ni Kristo ay mensahe ng langit, mensahe ng Ama. Pero hindi tinanggap ng mga tao. Pero sabi ni John the Baptist on verse 3, mapalad yung tumanggap ng mensahe ni Kristo. At ibig sabihin, ang tumanggap kay Kristo, tumanggap sa Diyos Ama. Ang nag-reject sa Panginoon, nag-reject din sa Ama. Ang naniwala kay Kristo, ibig sabihin, totoo yung mensahe ng Panginoon, totoo din yung Diyos Ama nagpadala sa Kanya. Ang nag-reject sa Panginoon Jesus, sa Kanyang aral at sa Kanyang kaligtasan, sa Kanyang mga mensahe, ay para mo na rin nireject ang Ama na nagsugo sa Kanya at ginagawa mo sinungaling yung Diyos Ama. 34. Ang sabi niya, for he whom God that sent speaketh the words of God. For God giveth not the Spirit by measure unto him. Ang sinasabi nito, malalalim po ito. Si Jesus, na kung saan ang Diyos ay ipinadala siya. At ang mensahe niya, ang sinalita niya, ay ano? Lagi niya sinasabi, ako ay pinadala ng Ama. At ang kalooban ng Ama ay aking. At ang nais ng Ama rin, ang kanyang sinasabi. Wala siyang kinontra sa mga batas sa lumatipa. Lagi niya sinusunod at sinasabi niya ang mensahe, ang kalooban, ang gusto ng Ama. Kaya sabi ng Ama, nung binabaptize si John, di ba, ang Panginoon Jesus, ano sabi niya? This is my beloved Son in whom I am well pleased. Yun yung bigkas ng Ama sa langit. Ito ang kinalulugdan ko, Ama. Anak, nalubos kong, ito yung pinakamamahal ko na nalubos kong kinalulugdan, sabi ng Ama sa langit. Yung patotoo, yung message sa Ama sa langit. Narinig yun ni John the Baptist. Ang Diyos ay hindi binigay ang Espiritu ng panukat kay Jesus. By measure lang ito. Ano po yung sabi ito? Parang siya sabi po rito, tandaan po natin, ang authority ng Panginoon Jesus ay galing sa Ama. Hindi galing sa Holy Spirit. Ano pagkakaiba no? Ang Diyos Ama, hindi binigay ang Espiritu na panukat kay Jesus. Hindi po yun. Ang tutuloy po dyan, makita natin dyan, no? Equal po ang Ama, Anak, at Espiritu. Ang Panginoon Jesus ay ibabaptize ang tao sa Espiritu, no? At ang Holy Spirit, alam din po niya ang role niya, ipakilala si Kristo. Parang gato yun eh. Ang Panginoon Jesus, pinadala ng Ama, pero ang pinapakilala ng Panginoon Jesus, yung Ama. Pero sabi ng Panginoon Jesus, pag alis niya, kailangan ko umalis, babalik sa Ama. Kasi pag alis ko, may papalit sa akin yung Holy Spirit. Pero sinabi rin ng Panginoon Jesus, ang trabaho ng Holy Spirit ay ano? Ipakilala ang Anak. Ipakilala rin ang tunay niya. God giveth not the Spirit by measure unto Him. 35. Sabi diyan ni John the Baptist. Ang Ama, si John the Baptist sabi ito, hindi ang pansa. Ang Diyos Ama ay minamahal ang kanyang anak. At ibinigay ng Ama ang lahat ng bagay sa kanyang kamay. Ibig sabihin, pinagkatiwala. Ha? Kumbaga, nasa kanya lahat ang authority. Kaya nasabi pa Matthew 28. Diba? Matthew 28 verse 18. All power is given unto me in heaven and in earth. No? So, deklarado ng Ama ng langit ang kadakilaan ni Kristo
bilang isinugo, bilang representative ng langit, bilang tagapagtas. The Father loveth the Son and hath given all things into Christ's hand. Sabi ni John the Baptist yan. Hindi si Christ nagsasabi ito. Ano sabi yan? Ito mabigat na sinabi ni John. Ang sumampalataya sa kanyang anak ay may buhay na walang hanggan. At tumanggap kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Sino ang tinanggap ng reliyon? Yung bang reliyon niya? Yung aral ng reliyon niya? O si Kristo tagal ng Bible? Magkaiba yun. Yung Jesus ba ng Bible o Jesus ng reliyon nila? Hindi anak, hindi Diyos, anghel lang daw, sabi ng saksi, hindi Diyos sa INC, di ba? Sa Katoliko, ang turo, di ba? May manalangin kay Maria, di ba? Ganun. Kayo naman tayo dapat talaga lumapit at manalangin sa anak o sa kay Maria. Kaya kinukulit ko di ba? Tawag na Papa Jesus, Mama Mary. Teka, mali po yun. Tama, si Mary ay mama, nanay. Pero Papa Jesus, hindi mo siya Papa. Parang Santo Papa lang yun. Gano'n lang din. Di ba? Bakit natin, ang tamang salita dapat tawagin si Jesus na Panginoong Yesu Cristo o Lord Jesus Christ. Hindi po siya Papa Jesus. O hindi siya dapat ipantay si Jesus kay Maria o si Maria kay Jesus. No? Si Maria ay tao lang. Si Jesus ay galing sa langit. Kaya dapat bagay kung tayo sa kadakilaan ni Kristo at hindi ang sino mang tao. Kung pag-uusapan nila ang kadakilaan, alam natin, siyempre, medyo special yung nanay. Pero mas special naman yung role ni John the Baptist. Walang pag-away doon. Special yung role ni Maria kay Jesus Christ. Pero special din ang role ni John the Baptist. Makita natin yan. At si John, lagi ang bukang bibig niya. Si Kristo ang dapat mapurihan. Siya dapat madakila. Siya dapat maluwalhati. I am nothing. I am not worthy. Pagdating sa Katoliko, tinataas si Maria. O, di ba? May problema yun. Di ba? Pinapantay sa anak. O. Doon dyan sa turo nila, di ba? Ipanalangin mo na Santa Maria, Ina ng Diyos, kami makasalanan. No? Ipanalangin mo kaming makasalanan. Parang siya sabi pa nga doon, no? Hindi tayo makadirekta sa anak, kailangan dumaan pa tayo kay Maria. Hindi ho ganun. O kasi sino mga tao. Pwede na tayong dumirekta sa anak sapagkat ang anak ang binigyan ng authority at kapangyarihan. Sabi diyan, ang ama ay minamahal ang anak at ibinigay na ang lahat ng bagay sa kanya. Hindi kay Maria, hindi kay Juan. Bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga may keto, nagpaparami ng tinapay at isda, inuutosan ng isda sa lambat ni Pedro 2 beses. Ang mga demonyo natatakot, di ba? Pinapalay sa sinusunod siya, di ba? So, ano pa? Ang bagyo ay tumitigil, ang lumalakad sa tubig, si Lazarus sa patay ay binuhay, mga batang patay ay binuhay, bulag ay nakakita, bingi ay nakarinig, ang pipi ay nakapagsalita, ang paralitiko ay nakakabangon. Ano pa ba? Wala ka makikita ganyang kapangyarihan meron si John the Baptist o si Maria. Sapagkat malinaw ang mensahe ni John the Baptist. Si Kristo dapat madakila at siya ay extra lang, kumbaga. Hindi siya karapat-dapat. No, si Maria hindi po siya karapat-dapat na purihin o dakilain o sambahin lalo na. Hindi po. Pero yan ang isang malaking kasalanan na ginagawa ng ating bansa, ng ating makina. Sana magising na tayo. Sana ikwento niya. Kaya sabi ni Juan, ang sumampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumampalataya sa anak, ang hindi makikita ang buhay na walang hanggan, wala eh. Kundi ang poot ng Diyos mananatili sa aning poot, yan yung impyerno. So to say, diba, sinabi na pa, diba, mas maluwag ang daan patungo sa impyerno. Marami ang papunta. Makipot ang daan patungo sa langit, kukunti ang makakasunod. Sinabi yan ng Panginoon sa Matthew chapter 7. No, makita natin yan. Matthew chapter 7 verse 14, 13 and 14. Masok kayo sa makipot na pintuan, maluwag ang pintuan,
at malapad ang daan patungo sa kapahamakan ng kaluluwa, yung impyerno. Bakit tapatungo sa impyerno? Dahil sa kasalanan. Bakit ang tao di mapasalanan? Dahil sa kasalanan. Bakit ang Panginoon na parito sa lupa? Kung kaya rin natin iligtas sa reliyon natin at kabutihan natin at bautismo, dapat hindi na si Kristo namatay at nagkatao-tao. ang pagpasok sa langit ay kaya tayo papasok sa langit dahil may bumaba sa langit at nagkataon tao. Ang galing sa langit ay bumaba sa lupa upang ang tagalupa ay makapasok sa langit. Ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao upang tayong mga anak ng tao ay maging anak ng Diyos. Maliwanag po, dakila yung bumaba. Kaya pwede ho tayong pumasok sa. Pero may babala siya. Malapad ang daan patungo sa kapamakan. At maraming patungo ron. Siya may sabi nito. Kakunti ang maliligtas. Makipot ang pintuan, makipot ang daan, patungo sa buhay na walang gan. Kukunti, few. Kukunti lang po ang makakasumpo. Bakit? Ang sabi ni John the Baptist? Sabi niya, ang sumampalataya sa anak ay hindi na mapapahamak. Diba? Ay may buhay na walang gan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay, ang sabi doon, sa pangulit. So you can see how, what is the message of John? Pinakilala si Kristo, dinakila si Kristo. What is the message of the Bible? Lagi ang trabaho natin. Dakilain ng Panginoon, ipakilala siya. Yun ang pinakamahalagang gawain ng mga tunay na ligtas. Yan, wala nang iba. Kung meron ng pinakamahalagang gawain at assignment tayo, pagkatapos natin maligtasan niya, ipakilala si Kristo. Purihin siya, dakilain siya sa ating salita, kilos, gawa. Kapag hindi natin yan nagawa, hanggang sa katapusan buhay natin malukot po. Sa pagkatalan natin maraming patungo sa ito. Kaya sabi ni Juan, ang sumampataya kay Jesus, may buhay na walang gan. Maliwanag yan, may kaligtasan, sigurado. Ang hindi sumampalataya, ang nag-reject sa anak, ay hindi makikita ang buhay na walang gan. Ang pot ng Diyos ay mananatili sa kanya. Napopot pa ba ang Diyos Ama? Yes. Nagpapatawad po ba? Yes, dahil sa kanya anak. Anong layo nila Ama? Pinadala yung anak para magligtas. Sabi ng Ama, tanggapin yung anak ko, biyo tapagtas. Kaya sa kanya buhay na walang gan. Sabi ni John the Baptist, ang sumampatay sa anak may buhay na walang gan. Ang hindi sumampatay kay Jesus, hindi makikita ang buhay. Kundi ang pot ng Diyos, manatili sa. Nakakatakot po yan. Nakakapakilaban. Ito ang dapat katakutan ng mga tao. Pero hindi ang pinapansin ng mga tao sa mundo. Sad to say, kahit ang mga Baptist, tayo sa living land. Tingnan niyo po gaano kahalaga ang mensahe ng kaligtasan. Kung mahalaga ang mensahe ng kaligtasan tinanggap mo kay Kristo, kung totoo ligtas ka, ikikwento ko yan. Sapagkat mayroong masayang lugar, may magandang lugar na forever na langit. Kung papunta ka roon at tinanggap mo si Kristo, sa kabila, no, alam natin, marami rin patungo sa impyerno na malungkot at forever na sapin. Kung totoo tinanggap mo si Kristo, may buhay na walang gan ka. Masaya ka at hindi ka magiging masaya. Masaya ka dahil niligtas ka at hindi ka magiging masaya na ikaw lang papuntang langit at marami papuntang impyerno. Maawa ka sa maraming tao, ikikwento mo ang kaligtasan ni Kristo. Hindi natin trabaho magligtas. Hindi natin trabaho kung sila'y tatanggap o hindi. May mga tatanggap, yun ang maganda. May magre-reject. Nangyari sa Panginoon, marami nang reject. Mismo si John the Baptist, pinatay. Ni-reject siya. Di ba? Ang importante, gawin natin ang misyon natin. Kung ligtas ka, ikwento mo ang dakilang kaligtasan ni Kristo para marami pa tayong makasama sa langit. Sapagkat ang pot ng Diyos ay darating. Wala nang pagliligtas. Pagka ang tao namatay at nireject niya pa sa lupa, forever na sa impyerno. Pero hanggat ang tao buhay, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, tatay mo, nanay mo, kapatid, kaklase, hanggat buhay ka, may pagkakataon ang mga tao yan makarinig kaligtasan. Nakapatawarin ka. Huwag natin hintayin na sila'y pumanaw sa mundo nito. Ang pot ng Diyos ay huwag mawala sa kanila. Mananatili. Bakit? Sapagkat ang pot ng Diyos maaalis lang when the people receive the Lord Jesus Christ as personal
Lord and Savior. Ang tagalangit ay higit sa lahat. Maliwanag ang mensahe niya. He must increase. We must decrease. Dapat alam mo natin yan. Alam na natin paano natin i-spelling yan. Lagi dapat meron tayong pusong mapagkumbaba. Walang puwang sa kayabangan. Kaya yung sasabi, pride man. Kaya, pride goeth to destruction. Sad to say, lahat ng mga nagsasabing mayabang sila, panahon nila ito, immoral ang buhay nila at salita nila. No? Hindi tayo against sa mabuting ginagawa nila. Paggugupit, damit, wala magsama dyan. Pero yung mayabang sila sa kanilang kabuktutan ng immoralidad nila, pride goeth to destruction. The wrath of God will abide on them, these people. Di ba? Ang ganda-ganda mensahe ng rainbow kapatawaran niya, biyaya, at galit ng Diyos sapagkat maraming namatay sa baha. Pero biyaya kay Noah at sa pamilya na naligtas. Bakit? Sila'y naniwalag sa mundo. Pero mas marami ang napahamak. Ang pot ng Diyos nandun sa mga napahamak sa baha. Pero ang biyaya nandun kay Noah at sa pamilya na naniwalag sa mundo. Mga tatay, mga patid, ikwento natin ang kaligtasan ng Kristo. Ikwento na ho natin habang may pagkakataon pa. Kung hindi ka ligtas, tiyakin mo bago ka mamatay. Dito sa ating sa living life, tiyakin mo totoo ka ligtas. At kung ligtas ka, ikwento mo ang kadakilaan ni Kristo, ang kadakilaan ng kaligtasan, at ang nakapangingilabot na katotohanan ng eternal lake of fire, where worm diet not and fire quenched not. Sana nga walang impyerno. Sana nga walang langit. Sana nga hindi totoo si Kristo at ang Bible. Paano kung totoo? Lugi ang mga narinig lang ang mensahe ni Kristo pero nireject sa puso. Nagpanggap lang. Lalo sa baptist. Dahil alam natin, hindi niligtas sa baptist ang mga religion. Walang religion na niligtas kundi namatay sa puso. Pero nakakalukot kapag meron tayong mga kasama sa baptist, sa living life, especially, na naturuan na natin, na-invite natin, pero makita natin, hindi pa rin nireject pa rin nila si Kristo. Manalangin tayo, Lord, salamat sa itaw, tulungan niyo po kami. Ipakilala ka. Lagi ka madakila sa buhay namin. Nawa ikaw lagi maging mensahe ng aming buhay, ang mga laman ng aming bibig. Salamat sa mga success, salamat sa trabaho, sa negosyo man, sa kayamanan, salamat sa edukasyon, salamat sa mga opportunity, salamat sa mga pagpapala, sa aming pamilya, sa tahanan, sa sakyan, sa bahay, sa marami pang pagpapalang panlupa. Pero higit sa lahat, Panginoon, walang puwang sa amin para magyabang, o kami ang sumikat, o kami ang madakila. Lahat ng ito ay galing sa inyo. At ang pinakamahalagang regalo na binigay mo sa amin na libre at walang bayad ay ang ginawa ng kaligtasan ng mundo. Salamat pa, Jesus, sa ginawa mo sa krus. Karapat dapat ka lang madakila sa buhay namin at kami ay laging dapat magpakumbaba. Walang puwang ang kayabangan, walang puwang ang tinatawag na kami ay hindi baling hindi mapansin. Hindi baling hindi sumikat. Hindi dapat ang makita ang yaman, talino, galing, pusay namin. Kundi laging dapat ang makita, ikaw ang mapurihan, ikaw ang malulati, ikaw ang maitaas na buhay. Inisin niyo po kami, baguhin niyo ang ugali, mga members sa living life, yung mga bawat Baptist churches, tulungan niyo kami, tulad ni Johnny Baptist. Alam niya ang role niya. Ipakilala ka ang tunay na Diyos. Ipakilala ang tunay na tagapagtas. Madakila ka lagi, mapurihan. Hindi bali kami ay mabaliwala. Pero salamat, alam naman namin hindi niyo kami binaliwala. Kaya ka namatay sa krus para sa pagmamahal at kaligtasan, inalok mo doon sa krus sa lahat ng sino man sumampalataya sa iyo. Mapalad ang iyong tiwala, mapalad ang nakakilala sa iyo, mapalad ang mga pinatawad mo at minahal, Panginoon. Malungkot na maraming taong mapapahamak, ang maraming taong patungo sa impyerno, ang maraming taong ang pinagtawalan sa kaligtasan ay reliyon,
pinagtiwalaan ng mabuting gawa, pinagtiwalaan ng maling mga paniniwala, naglilingkod, gumagawa ng mabuti para maligtas. Yan ang maling paniniwala. Sapagkat alam ko na gumagawa lang kami ng kabutihan nyo para ikaw ang mapurihan, ikaw ang motibo namin ay magpasalamat, magpuri para sa iyo. Ikaw ang maitaas, ikaw ang mapurihan, hindi ang aming sarili. Kaya salamat po, magliwanag nyo ang buhay namin at lagi kang maitaas sa aming buhay. Higit sa lahat, ikaw ang dakila sa lahat, wala nang iba. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, palagi po, bigyan niyo kami puso mababa, puso mapagkumaba, puso mapagpasalamat, at pusong lagi, Panginoon, ikaw ang tinataas, ang sentro ng aming kapurihan, paglilingkod at pagsama. Palain niyo po ang Living Life, pangunahan niyo po ang Nalapit Anniversary, at palain niyo po ang mga Baptist Church sa buong mundo, mga misyonaryong mahayo, tumawag ka pa po ng mga paglilingkod sa inyo, tulungan niyo po ang aming bansa, ang aming gobyerno, ang mga korupsyon na gaganap, ang aming justice system, ang aming Congress, at lalo ng Senate, ang executive, ang mga local government unit, hanggang sa mababang barangay captain, mga police at sundalo, tulungan niyo po maging maayos ang aming bansa. Pagunahan niyo po, bigyan sa talino, maging maayos sa paglilingkod nila, maging public, magkaroon sila ng pusong naglilingkod para sa kapakanan, kabutihan ng bansa. Huwag ang mga pagdaraya, pagdanakaw, o kasinungalingan. Tulungan niyo po, habagan niyo aming bansa sa korupsyon na gaganap. Kaya muli pa niya nadalain namin, pasalamatan sa ganito. Ikaw mapurihan, pasalamatan, salamat sa inyong kabutihan, lalo sa dakilang kaligtasan ng wala na binigay sa Diyos. Ito yung darating ng pagpapasal sa ganito sa matamis sa pangalan ng Diyos. Good night and see you on Sunday. God bless.